Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunan tuklasin natin at ito ang inyong lingkod, Kathy Cruz na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay po natin, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091. O maaari din po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasin natin at yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. At syempre, maaari din po kayo mag-iwan ng comments sa ating mga social media pages, ang Katipunan Channel o Katipunan ng Demokratikong Pilipino, FB page at YouTube account. Mas kilala po ang ating pong Katipunan Channel bilang Katipunan Channel of course. At syempre, maaari din po ninyong bisitahin ang aking sariling bahay sa YouTube, ang BDT Radio Production. Well, ngayong araw pong ito ay tutuklasin po natin ang tungkol po sa Integrated Bar of the Philippines. Ano nga ba itong organisasyon na to at kailan at bakit ito itinatag? So malalaman natin yan sa ating mahusay at talaga namang patriotikong abogado na makakasama po natin. Actually, siya po ay isang Pilipinong abogado at isang opisyal ng gobyerno. Siya po ay miyembro ng Bukidnon Tagoloanon Tribe. Isang katutubong komunidad po yan sa Malaybalay City, Bukidnon. Mamaya po tatanungin natin, nabubulol ako doon sa kanyang tribo. Pero alam niyo po ba na isa siyang datu sa nasabing tribo at bininyagan ng pangalang Datu Manhanayan. Ang ibig sabihin sa Ingles ay one, he organized, fixed, and prepare or arrange things. Nako, mukhang talagang taga-ayos siya ng mga bagay-bagay, ano? At mind you, hindi lang basta bagay, kundi talagang marami siguro siyang mga ginawa na talagang para mabuo at makilala, no? Alam niyo po ba na ang ama ni Attorney Bert Estrada ay isang retiradong RTC judge na si Benjamin Propia Estrada na siyang pinuno rin ng nasabing tribo. Matapos magtagumpay na makakuha ni Judge Estrada ang Certificate of Ancestral Domain Title of the Tribe noong 2015, ipinagpatuloy po ni Attorney Bert ang trabaho ng kanyang ama at nakuha ang kumpirmasyon ng mga tribong indigenous political structure at inorganisa ang mga tribo ng Indigenous People Organization noong 2017. Bukod sa pagiging katulong ng kanyang ama o tinatawag na SHEL, si Bert ay gumaganap bilang isang tribal chief dato ng tribo at general manager din ng mga tribo na may sariling Indigenous Peoples Cooperative na nagsimula pa lamang magtatag
ng 100 ektaryang plantasyon ng kakao sa loob ng kanilang ancestral domain. Alam niyo po ba na si Attorney Burt ay produkto ng Ateneo de Cagayan Xavier University. Nagkamit ng parehong bachelor's degree in philosophy at law sa nasabing institusyon. Matapos po siya makapasa noong taong 2007, bumalik po si Burt sa Malabalay, Bukidnon kasama ang kanyang asawa at mga anak at nagsimula na kanyang pribadong pagsasanay sa probinsya. So ang atin pong panauhin ngayon ay straight from Malaybalay City, Bukidnon. Wala po siya sa Metro Manila. At siya po ay miyembro ng IBP Bukidnon Chapter at nagsilbi po siya bilang pangulo ng nasabing chapter noong taong 2015 hanggang 2016. Maliban sa IBP at sa kanyang tribo, naging aktibo rin po si Burt sa ilang iba pang civic organization sa Bukidnon na kinabibilangan ng Junior Chamber International Bukidnon Century JCs, Malaybalay City Eagles Club at Fraternitas Sayantila Lehis. Si Attorney Burt ay isang senior partner ng Estrada and Associates Law Office sa Malaybalay City. Alam niyo po ba na sa dami po ng ginagawa niya, siya po ay isa rin pong part-time law instructor sa Bukidnon State University College of Law. At siya po ay nagsilbing ex-officio member ng Dangerous Drugs Board. Isa po itong ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Office of the President. Siya ay dating Pangulo po at tagapangulo ng lupo ng mga gobernador ng Integrated Bar of the Philippines. Hindi ko na patatagalin, pababatiin ko na pa, walang iba kundi si Attorney Burt Estrada. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Burt. Magandang hapon po, Ma'am Cathy, at sa lahat ng ating nanonood sa inyong programa, sa ating mga kababayan. At maraming salamat sa napaka-husay at introduction po. Nako, alam niyo po, pag iisa-isahin ko, sabi ko, hindi ko pwedeng tanggalin ito. Hindi ko pwedeng iksian kasi para po malaman ng ating mga kababayan na ang ating panauhin po talaga ngayon ay hindi basta. May alam sa batas at alam ang kanyang pinag-uusapan. At higit sa lahat, alam niyo po, napakalapit po sa aking puso kapag pinangangalagaan ang tribo. Yung mga katutubong po natin sa ating bansa, napakahalaga po niyan. Ang pagmamahal po sa kultura at sining ng ating bansa ay napakahalaga po. At mahalaga po ang ginagawa ninyo, lalo na po ang inyong ama na siyang pinagpatuloy po ninyo. At isa pong karangalan, Attorney Burt, na kayo ay bahagi ngayon ng tuklasin natin. Natutuwa po ako, ang dami-dami niyo pong ginagawa, pero nakuha niyo pa rin po akong pagbigyan. Kaya talaga pong welcome po dito sa ating palatuntunan. Anyway, sa unang arangkada po natin, maganda pong malaman ng ating mga kababayan, Attorney Burt, na kung ano ba itong Integrated Bar of the Philippines. Okay, so ang Integrated Bar of the Philippines po ay siyang mandatory na organisasyon ng lahat ng abogado ng Pilipinas. Mm-hmm. So hindi pwedeng makapag-practice ng abograsya ang isang Pilipino kung hindi siya kasapi ng Integrated Bar of the Philippines. So, meron din pong mga voluntary bar associations na pwedeng maging membro ang isang abogado. Subalit ito po, ang Integrated Bar ay gawa po ng batas po ang gumawa noong 1973 po, nag-create ng kanyang corporate existence at inintegrate lahat ng mga supposedly bar association sa iba't ibang mga probinsya. Kaya po, ang ating organisasyon ay mayroong chapter sa lahat ng probinsya ng buong Pilipinas at sa ilan na mga highly urbanized cities. Mm-hmm. So sa ngayon po, ang ating organisasyon ay nasa 80,000 plus po ang members na nasa role of attorneys. But taking into account ang mga siguro mga pumanaw na po, nasa mga 45 to 50,000 strong ang membership ng Integrated Bar of the Philippines. Nako,
Napakarami po pala at katulad ng sinabi nyo, Attorney Bert, ito ay mandatory, no? So once na ikaw ay makapasa ng bar exam, automatic, kailangan kang magmiyembro dito sa bar, sa Integrated Bar of the Philippines. Ano po yung mga bukod doon pag alibawa nakapasa po siya. So ang requirement po ba niya ay yung certificate or nandun siya sa roles of passer ng bar? Tapos automatic magfi-fill up lang siya sa pupunta lang siya kung saan yung chapter o kung saan man siyang lugar nakatira, ganun po ba? Paano po ba kategorya nun? Kung saan siya nakatira o saan siya nag-exam? Yes po. Pagkatapos po na pumirma ang isang abogado sa role of attorneys, no, after na yang mag-take ng kanyang oath, ng lawyer's oath, at pumirma sa role of attorneys doon sa ating Supreme Court, ay dati po pupunta po ng physically sa opisina ng IBP diyan sa Ortigas, no. But a few years back, ginawa po ng ating IBP, nandun din po sila sa Supreme Court, ang ating mga staff. At pagkatapos pong pumirma sila sa role of attorneys, ay pupunta po sa desk ng ating IBP staff. At doon po, by choice po, yung chapter membership ng ating mga miyembro. So, hindi kailangan kung saan ka nakatira or saan yung opisina mo. Choice mo po kung saan mo gustong maging miyembro. Pagka hindi po siya nag-elect ng choice niya, ay i-rehistro siya bilang chapter member ng kanyang residence po. Pero ini-encourage po namin that our members become chapter members kung saan talaga sila residents, para mas involved sila sa mga activity ng IBP. Oo, naku, nakakatuwa, no? Merong ganun. Kasi 'di ba, parang sa mga inventors, Attorney Bert, kasi mga inventors natin minsan may mga chapters din siya kahit na may national na pero kumbaga ang nangyayari ay doon sila nagpupunta mismo sa pinaka-central na lang. Ganun yung iba nating mga inventors, no? Pero nakakatuwa, mas ini-encourage ninyo na kung saan yung resident nila, i-residence nila, doon sila magparehistro ng IBP chapter nila, ng IBP membership nila doon sa chapter na yon. Nang sa ganun ay mas maging aktibo sila, no, sa kanilang membership sa IBP. Anyway, ano ba yung kahalagahan? Ay, nakalimutan ko rin pala po. Yes, sir. Yes, Attorney Bert. Nakalimutan ko po. Ngayon din pala, na-develop na po namin yung online na registration. Kasi meron kaming may sariling app po ang IBP. Tinatawag namin My IBP app. So lahat ng serbisyo ng aming organisasyon, sa aming members, ay ma-access po ng aming members through this app. So yung pagrehistro nila ay itong darating na mga bagong set ng lawyers ay pwede na po silang through the app magre-rehistro po sila. Ako, buti na lang naalala mo, Attorney. So pwede na palang online din ngayon. Pero kahit na online siya, may chapter pa rin siyang pipiliin doon sa form? Yes po. Yes po. Magpipili pa rin siya ng chapter. Oh, all right. Okay. Ano po yung kahalagahan ng organisasyon ng IBP o Integrated Bar of the Philippines sa bansa natin at sa mamamayan, Attorney Bert? Para sa akin po, malaki po yung role ng IBP sa buhay ng ating bayan, no? Isang bayan. Kasi as an organization of lawyers, alam naman po natin na sa lahat ng sulok ng gobyerno o kaya sa private na mga organizations or companies, ay ang mga lawyers po ay siyang isang nakakapag-shape ng policy, no, na ating mga legislators, marami po dyan lawyers. If not lawyers, ay may battery of lawyers, no. So napakalaki po ng role ng ating mga abogado sa ating pamayanan.
Kaya isa sa role ng IBP ay to make sure na ang ranks niya, ang mga members niya ay yung mga deserving po na maging mag-practice pa rin ng law. At hindi lang pag sa disciplinary aspect po kasi ang IBP ay ang investigating arm at ang recommending arm ng Supreme Court kapag merong mga membro na may questionable na yung kanilang integridad, ay ang IBP po siyang nag-investigate at nagre-recommend sa Supreme Court kung dapat pa bang magpatuloy ang isang tao na makapag-practice ng law. At the same time po, through our organization ay nasa-strengthen din natin ang ating mga members through programs that will allow them to perform their public functions more efficiently po, no? Halimbawa sa ating free legal aid program natin. So our chapters, lahat po yan, may mga legal aid clinics na sinusupervise ng ating National Center for Legal Aid. So doon po nakakapag, hindi lang sa kanyang trabaho as magiging income generating niyang pagiging abogado, nakakapagbigay din siya ng serbisyo lalo doon sa mga nangangailangan, no, na hindi makapag hire ng private lawyers niya. So if ang lawyers ay nakakapagbigay ng malaking impact sa pag-shape ng mga policies ng ating bansa, hindi lang sa government but in private sectors as well, ay kailangan din ang organization itself ay maayos na napapatakbo at nakakatulong sa ating mga abogado upang ang ating mga abogado ay makapagbigay ng serbisyo para maganda yung mga policy na masishape para sa ating bansa. Napakahalaga pala talaga, attorney, ng Integrated Bar of the Philippines. Sabi mo nga, kumbaga kayo yung investigating arm din kapag merong may mga issue sa mga abogado, 'di ba? So, curious lang ako kasi when in terms of integrity kasi 'di ba? Napakahalaga po nito sa inyong sa inyong mga abogado. Kapag naging, 'di ba, syempre nanunumpa pagkatapos po ng nakapasa ka, sabi mo nga pipirma dun sa roles ng pagiging lawyer, 'di ba? Manunumpa sila. Curious lang po ako, ano po yung pinapanumpaan po ninyo? Ano po yung nakasaad po doon? Can you still remember kung ano yung nakasaad doon sa sinumpaan ninyo bago po kayo pipirma doon sa role? Bago po yung yung lawyer's oath po. Opo. na nire-recite or tinitake natin ay bago lang po na amendahan, no, ng Supreme Court, kasi bago na rin po yung meron tayong Code of Professional Responsibility and Accountability or yung Code of Ethics ng lawyers. This year lang po na amend yun at na promulgate ng Supreme Court. But essentially, ang isang abogado will take his oath. First is na he will defend the Constitution and the laws, no? Kasi ang pinaka role din natin is to be the sentinels of the rule of law. Kasi ang isang komunidad ay magiging produktibo lang siya at mapayapa if we have the rule of law or batas yung umiiral, no? Hindi yung kagustuhan ng iilan lang o ng isang tao, no? So that would be irony or magiging magulo yan siya. So importante palagi sa lahat ng bagay na ang oath ng isang lawyer is that he will always defend ang ating konstitusyon at ang ating batas. Dahil ang ating konstitusyon is our social contract.
no? Tayong mga Pilipino. Tayo kasi ang gumawa ng ating mga batas. Although we have delegated it through our representatives, pero this is our social contract na agree tayo to live under as one community, as a nation, under these laws. So pagka may mga pangyayari na in violation po sa ating collective will na nilagay natin sa ating konstitusyon at sa ating mga batas, ay magiging source po yan ng gulo, or it will be detrimental sa ating mga Pilipino. Kaya yun yung isa sa yung first na oath ng isang lawyer, to defend the Constitution and the laws, and to obey the lawful orders promulgated by the lawful authorities, no? And conduct oneself always with the values na nakasaad sa ating Code of Professional Responsibility, which is anchored talaga on integrity, no, of a person, honesty, and to live in a way that kailangan nga in your public and private life, magre-reflect po yung integrity na kailangan possessed ng isang tao na binigyan ng pribilehiyo na mag-practice ng law. Kasi pagka ang isang tao may questionable yung kanyang integrity, hindi pala siya isang honest na person, isang corrupt na person, or lives in a scandalous manner. So, magre-reflect po yan sa atin ding batas mismo, kasi ang abogado sila yung mag-actualize ng batas no? Doon sa korte, doon sa so paano magkakaroon ng confidence yung ating mga kababayan sa ating batas, sa ating judicial system, kung ang mga abogado ay wala silang confidence sa kanila, kasi hindi nga sila possessed of integrity. Kaya yun yung mga instances na dinidiscipline po ng Supreme Court lawyers who will violate our code of ethics po. Nako, napakaano po pala nito, no? Kumbaga hindi lang pala integridad, attorney. Medyo nag-freeze ka. Nag-freeze si attorney. Wait lang, baka sa siguro to, attorney, no? Sa studio mismo, baka nag-trip off sa kanila. But anyway, attorney Bert, ngayon na nakita ko etong nalaman ko na importante pala talaga yung tinatawag nating integridad pagdating sa pagiging abogado, no? So, yung possibility pala na matanggal ka sa tinatawag na pagiging kasapi ng IBP pagka napatunayan na ikaw ay may hindi maganda na tinatawag dito, parang nag-violate ka mismo sa Code of Professional Responsibility o dun sa Code of Ethics ng pagiging isang abogado, attorney? Yes po. If you violate any of the provision ng aming Code of Professional Responsibility or Accountability, pwede ka pong i-discipline ng Supreme Court by suspension from the practice, or ang ultimate na ano po is disbarment. Talagang matanggal ka the role of lawyers. So, depende po rin po sa gravity, no, ng yung bigat ng violation. Yung bigat ng violation. So yes po. So ang IBP, yes, go ahead. Okay. Ang IBP po, so we have within the IBP what we call as the Commission on Bar Discipline. So the Supreme Court ay has authorized at dinelegate yung investigating role dito sa ating Commission on Bar Discipline. So meron po tayong mga commissioners sa iba't ibang sulok naman, yung mga magagaling at may integridad abogado.
Sila po yung magkakandak ng investigation, sila yung pakikinggan nila ang mga ebidensya nung nag-file at nung nasasakdal. At sila ay magsasubmit ng kanilang findings and recommendation sa Board of Governors ng IBP na siya namang magre-review. So nire-review po ng meron tayong directors and deputy directors sa CBD. Nire-review nila yung submission ng commissioners at nire-report doon sa Board of Governors na siya namang will also evaluate and either approves the recommendation, or it can also reverse before it is sent to the Supreme Court. So marami po dadaanan, no, bago ang isang abogado ay nadidisiplin. Pero may mga instance din po na ang complaint ay direct na file ng court po yun. At inaksyonan ng Supreme Court kaagad kasi power naman talaga nila yun. Diniligate lang yung investigation sa atin. Meron din po na motopropyo. May mga instance bago lang po, di ba? May mga abogadong dinisiplina ng Supreme Court dahil recently meron Attorney Bert, di ba? Remember? Si Attorney Larry Gadon, na disbar siya. At Attorney Trixie, diba? Attorney Trixie din. I remember that, diba? Yes. Opo. Yung kay Attorney Gadon po, isa po yun sa example ng motopio na pag-investigate, discipline ng Supreme Court. Kasi doon pa lang sa nakita na nila na may grounds talaga dahil doon sa ginawa niya. Yung kay Attorney Trixie po, dumaan po yun sa yung regular process or yung usual process na may nag-file po sa IBP at ang IBP nag-submit po ng findings and recommendations sa Supreme Court na siya namang in-uphold ng Supreme Court at yun yung binigay na hatol, yung suspension po sa kanya. Nako. So marami bang ganitong sitwasyon na sa IBP, Attorney Bert, na talagang nadidisbar sila? I mean, kumbaga kung sabihin mo na kung sa bilang 1 out of 10, ilan yung nadidisbar? Yearly, let's say. Yearly or ang estimate ko po dyan is that nakakatanggap po kami ng mga around 40 cases every month, no? But out of that 40 cases, marami po. Kaya marami pong trabaho din po sa IBP, no? So out of that 40 cases po, majority naman din po doon ay nadidismiss kasi maraming yung mga harassment na mga cases na fina-file. Pero siguro nasa mga 10 doon may recommendation ng pagdidisiplin. Sa 10 na may recommendation ng disciplinary action, siguro 1 or 2 lang yung disbarment na recommendation. Lalo pagka first time offender, may mga mitigating circumstance din po. Suspension po yung So yung ultimate naman na is talagang even the Supreme Court has in many decisions talagang kailangan yung act ng isang abogado is talagang it shows the lack of integrity in that person na for the court to say na hindi ka na talaga qualified maging abogado. So very careful din po ang IBP and ang Supreme Court in giving out the ultimate sanction of disbarment po. Kaya mas marami yung suspended, meron din pong admonition na pinapagalitan, ganyan, public censure. Meron din mga fine penalty. Grave po talaga yung naging violation. Halimbawa,
it involves mga dishonesty ng pera na, may Oo. may Oo. nakaw, may na ganyan. Ayun, talagang disbarment yun. O kaya very scandalous yung ano niya, yung pag-live, yung even in his private life, no? So, pagka ano, and the court sees na you really lack the integrity to continue to practice law, ay tinatanggalan din po ng lisensya dahil Mm. pinoprotektahan po ang ating publiko from persons that are not qualified to practice law because of that lacking in their integrity. Kaya kailangan mawala din sila para protektado yung sambayanan from those kinds of persons and acting as lawyers po. Oo, tama yan. Biglang ganun no? Bigla akong nag-oo, no? Pero talaga bang hindi na raw pwedeng makuha uli yung titulo? Kasi di ba pag na-disbar ka, yung pagiging abogado mo, di ba, attorney, hindi na pwedeng gamitin ng taong yon na na-disbar o pwedeng makuha uli yung titulo ng pagiging abogado kahit kumbaga parang umapela. Let's say umapela. Meron po bang ganong sitwasyon? O talaga pag disbar ka na talaga forever? Attorney Bert. Pag na-disbar po, pwede naman pong mag-file ng petition for reinstatement yung disbarred na lawyer. Pero I remember it right, sa aming code po ay kailangan 5 years. May 5 years muna na dumaan from the time that you were disbarred. Makakapag-file ka lang ng petition for reinstatement after 5 years. At discretion po ng korte yan kung i-grant ba nila, depending if you have shown remorse in what you did, and mapakita mo nagbago ka talaga. Nasa sound discretion na po ng korte yan kung i-grant nila or hindi. Oh, I see. Nako, thank you po dyan sa napakarami po naming I'm sure ang mga nanonood po ngayon ay talagang marami pong kaalamang napulot sa inyo, Attorney Bert. Pero Attorney, sabi mo nga kanina, kayo yung tinatawag natin na parang yung pagdating po sa batas, kayo yung nag-shape, 'di ba? Nag-shape ng mga laws, ng mga napaka-importante po ito lalo na doon sa pagdating sa issue po nung paggawa po ng batas natin, yung mga legislators po natin. So, meron po bang nangyari o sabihin na natin na sa mga pagkakataon po na may naipasang batas tapos napatunayan na nakakasama siya o hindi mabuti sa bansa at sa taong bayan? Ano po ang partisipasyon o ginagawa ng Integrated Bar of the Philippines? Attorney? Yeah, in many instance po, meron din pong role ang IBP na public interest lawyering, no? So may mga batas po na kung saan naging petitioner po ang IBP para sa pag-question ng legalidad or constitutionality ng mga batas na napapasa. So one example po during my term as national officer ay yung sa anti-terror law po, no? So yung anti-terror law po, ang IBP po ay isa sa petitioners na nag-file ng kaso sa Supreme Court para questionin ang constitutionality ng batas na yon. At in the past po, marami po na instance na nag-file ang IBP in as a public interest case, no, para sa kapakanan ng publiko. So and in some instances din naglalabas ng statement ang Integrated Bar of the Philippines representing the lawyers of the land in yun, may mga bills or laws or even public acts of our officials, no? Pag nakikita natin na this is not in accordance already with our constitution and our law. So sabi nga po nila, para nag-a-act din po ang IBP as a
sort of a moral compass ng bansa, no? So isa siya, kaya nga sentinel po siya, isang vanguard, nagbabantay na ang rule of law ang siyang iiral dito sa ating bansa and not the rule of men. Nako, napaka ano po pala. So, kumbaga parang pwede pala kayong lapitan din, attorney, ang IBP ng ilang mga organisasyon na nakikita nila, Attorney Bort, na pwede po bang tignan nyo to, halimbawa IPIRA, nakikita nila na parang napagsasamantalahan na tayo dahil sa sobrang taas na ng kuryente at tubig natin, 'di ba? Tapos pinipigil yung government natin para proteksyonan ang interes ng taong bayan. May mga pwede po pala na lumapit sa inyo at pwede po ba tignan ninyo kung kasi ito po nagiging niyan epekto po niyan. Tapos pwede po palang kayo mismo ang maging abogado para tumulong na i-file sa Supreme Court na itong batas na to ay nakakasama sa ating bansa. Tama po ba ako nung pang-unawa po, Attorney Bert? Attorney Yes Bert? po. Yes po, tama po yun. Nag-act ang IBP as a public interest lawyer, no? So, example po niyan, grupo ng mga mangingisda na di-deprive na sila doon sa fishing grounds kasi nasinisira na ng mga tao yung fishing grounds na no. So, in one case, nag-file ang IBP in behalf ng mga fishermen ng case of writ for the issuance of the writ of kalikasan to assist yung mga fishermen nga po. And not only in reacting, no, in filing cases when there's already a controversy. Ngayon po, during our term, the last 2 years, meron din po mga programa ang IBP na more proactive din po, no? Isa doon yung ating sa pagtutulong nga po sa ating indigenous people. So instead of providing legal service in litigation lang, no? Itong reactive siya, may problema, may violation sa batas. That is traditionally what legal aid is. Ngayon we have also made proactive legal aid, no? So isa sa ginawa natin in the last 2 years sa ating term was to provide assistance sa ating mga indigenous cultural communities kung saan tinulungan sila ng ating mga volunteer lawyers sa chapters natin para gumawa ng kanilang kooperatiba, replicating yung anong ginawa ng aming tribo dito sa Bukidnon. So ngayon po, mayroon tayong 4 na bagong kooperatiba na na-assist ng ating organisasyon through our chapters. At yun po sila, yung cooperative nila will become their vehicles, no, for development doon sa domain nila and upliftment ng economic condition. So dalawa po yung nabibigay ng IBP, yung traditional representation in cases and itong developmental or more proactive na legal aid service po. Maganda nga po yung kayo kasi 'di ba kayo po yung pangulo o kumbaga nagsimula po nung indigenous people na cooperative diyan sa Malaybalay. Alam niyo po hindi tapos yung ginawa pa ni papa mo, 'di ba, ni Judge, na talagang yung ancestral domain na talagang inilaban, 'di ba? Alam niyo po, malaking bagay po 'yon sa mga katugtubo po natin. Malaking tulong 'yon. In fact, unang-una, kumbaga, hindi lang po napoproteksyonan yung kanilang tinatawag na security of tenure dun sa lugar, kundi ang ginawa niyo rin po ay nag-create po kayo ng livelihood sa kanila para hindi naman po sila, kumbaga meron po silang kabuhayan, di ba, Attorney Bert? Pero curious lang ako, Attorney Bert, kung itong tawag dito, ito po bang indigenous
community po na inasikaso nyo o yung kooperatiba po, kailan nyo po to sinimulan? At ano po ang bakit po kakao yung nakita kong inunan yung, kasi maraming produkto pero bakit sa kakao ka nag-concentrate? Anong meron sa kakao? Ano po yan, siya ma'am, no? So, after nga po nung 2015, after 20 years, nag-file po yung father ko and yung mga Council of Elders namin dito ng application for recognition ng aming ancestral domain way back in 1997. Tagal 2015 lang siya na-award. Opo. Wow. So, nung na-award siya 2015, and the same in most, no, if not all, ng mga ancestral domain, alam niyo po bang sa entire Philippines, almost 40% ng ating land area are now covered by certificates of ancestral domain title. Oh. Pero ang akala ng marami na kapag may title ka na, kasi kung sa dito sa atin sa mainstream na pag may titulo ka sa lupa, na yan, pwede mo na siyang isangla, pwede mong ibenta, yes, pwede ka makapag-loan. So malaki na yung economic na impact nung may recognition na ikaw may-ari ng lupa na yan. Pero sa itong ancestral domains, nung mag-grant ang recognition ng gobyerno, no? Hindi po grant ng ownership kasi owned talaga yan ng katutubo since time immemorial, but nire-recognize lang through the pag-file application. Kahit pala na nag-grant na yung title or yung recognition title, ay wala pa rin nangyayari na yung ini-envision na bubuti yung buhay ng mga katutubo, lalo na sa economic na aspect, no? Kasi oo nga, recognized ka na, no? Kaya lang wala namang hindi naman talaga binibenta dapat yung ancestral domain, hindi mo rin siya gamit as. So usually, ang nangyayari, yung may mga malalaking kumpanya lang din, may pera, pag sila naging investor, pupunta sa loob, sila yung gagawa ng mga activity doon. Halimbawa, magmamining, magwa-quarry, ganyan, or mga large plantation. So, sila pa rin yung mas malaking pakinabang. Yung mga may-ari, yung mga katutubo, nagiging laborer lang sila. Yes, naiiwan. Nagbigyan lang ng rental. So, ang ini-envision talaga ng batas, when even our constitution says na the state shall recognize and protect ang indigenous people, especially in their ancestral domain. So, yung batas pala, so nung naging abogado na ako that time at nauwi na ako dito, yun nga, akala ko bubuti na yung mga pamumuhay na aming mga members sa tribo namin, aming mga katribo. Wala ka namang magagawa, ang dami ang luwak-lawak ng lupa, pero kung wala kang kapital, wala kang mag-industriya, wala rin, ito lang siya. Idle lands lang din siya. So, yun yun. So, inaral natin yung ano ba ang mekanismo, ano ba yung kailangan para talagang masabi mong ma-actualize yung sinasabi ng batas na bigyan ng equal opportunities ang mga marginalized, lalo mga indigenous people. So, nasa IPRA law, makaano doon, and in many of our social legislations, the way that government is supposed to provide this special benefits and assistance to marginalized sectors are through organizations, through organizing, no? Especially through cooperatives. Kaya ang kooperatiba ay maraming benefits na yan. Kasi ang goal talaga is to have members of a marginalized sector to work together para for mutual help, no? So nakalagay pala doon, kasi ang naging challenge namin, sige, meron tayong 990 hectares yung ancestral domain namin. Wala namang trabahong na dito. Wala namang trabaho yung marami sa mga katribo natin. Correct. Gusto natin na may trabaho. Anong gagawin natin? Magtanim tayo kasi lupa. Tanim talaga. Agriculture yung pinaka logical na gawin. So, sige, pero wala tayong kapital. So, other members of our society
nakapagawa sila ng negosyo kasi nakakahiram sila ng pera from our banks or Oo. nakaka-receive sila ng mga grants from government. Pero how will a indigenous community be able to access? Yun, yung Yes. tinarget namin. Access to credit, yung ano. Kasi if the law says that there's an equal opportunity, dapat ang IP communities makahiram din ng pera from banks to Tama. plant the same way Oo. as other people would. So, ang tribo kasi yung organized na siya even before central government was organized, pero hindi siya recognized as a juridical person. So wala siyang juridical personality. So nasa batas doon sa IPRA law, kailangan mong gumawa ng iyong economic arm na siyang kilala din ng mga legal system natin. So yun yung tinarget naming una, the opportunity to access credit. So pumunta kami ng land bank, hiram sana kami ng pera para magtanim kami, para may pamumuhay, may kabuhayan yung aming mga members. So itong mga requirements. So number 1 sa requirement doon, magbibigay ng loan ang land bank for cooperatives. Yes. So organize ka. So mag-organize kami. Sa IPRA law, tawag doon is Indigenous Peoples Organization. So, kooperatiba siya, but it's your people's organization. Yes. At yung political structure niya, yung pinakonfirm natin, siya yung mag-create. So, when it is confirmed by government na ito yung political structure ng isang tribo, through validation, inaral ng government, dapat sila yung mga leaders dito. Ito yung dynamics nila when they decide. Ganyan. So, yun yung naging challenge na at tinulungan kami ng USAID way back in 2017 para i-organisa yung people's organization namin, yung cooperative. Bakit kakao? Kasi nag-aral din kami. Ano yung pwedeng gawin nating negosyo? Kasi yan, lupa, agriculture. So, tinignan namin, mayroong lending window sa land bank, Kakao 100 program nila. So yun yung pinaka-main na consideration. Kasi may lending window and kasi akma daw sa klima at sa elevation ng lugar namin pagtatanim ng kakao. At kasi sa domain namin marami pa pong mga planted trees, no? Kasi dating industrial tree park po to siya. So kailangan namin ng kahoy na will thrive in the shade. So, ang kakao kailangan may shade tree siya. So, doon lang kami nag-start and nagawa namin. So, we worked through na confirm yung political structure, na register kami yung cooperative namin. So, nag-apply kami ng loan sa land bank and I even went sa national office ng land bank and I presented sa board of directors na sabi ko nga, kasi kung if hindi mag-change itong mga policies ninyo, parang sinasabi na ang pwede lang humiram ng pera ay yung may pera. So, paano aabot yung development sa countryside? Tama. So, ginrant sa amin yung first loan namin for 10 hectares lang as a proof of concept. Na kahit daw wala kaming collateral, sabi ko kasi no collateral value yung lupa but the land is there, we can plant there. Kaya lang di mo magamit as a collateral sa bangko. Yung kasi requirement din yan, usually 3-year financial statement. Hindi ka makakahiram ng if you are not able to prove that you are financially viable. So sabi ko, so what happens? Sino lang yung pwedeng magnegosyo pala dito sa bansa natin? Yung may mga pera lang na meron na silang pera. So we were very thankful na grinant ng land bank sa amin yun in 2017 as a proof of concept nga po. So nag-start kami 10 hectares. So we managed yung paggawa ng business through ang nagiging core values namin is ang kultura, but yung dynamics of how to operate as a cooperative ay sinunod namin lahat. So lahat yung mga sinunod namin. So yun yung tawag po doon sa batas, yung interfacing capability ng tribo.
hindi ka makakapag-interface sa legal system, no? Like the banks, government, if wala kang tool to interface. Kaya kailangan mo may kooperatiba ka. Kasi ang bangko, kilala niya yung kooperatiba. Alam niya paano gumalaw ang kooperatiba. Pero hindi niya kilala yung tribo. Hindi niya alam paano gumalaw ang tribo. So, yun yung interfacing capability. So, after that, after a few years, nakita din ng aming local government na, uy, pinahiram kayo ng pera ng land bank. So, meaning, meron kayong tinatawag na absorptive capacity. Opo, kasi ginawa namin lahat. Meron kaming registration, meron kaming resibo, ano namin yung mga good accounting practices. So nung tiningnan ng LGU namin, so pwede rin kayong matanggap ng mga grant. Sabi ko, yes, that is the purpose ng ano. So from 10 hectares na loan, binigyan kami ng assistance ng grant ng aming local government unit to reach 100 hectares. That's about 30 million grant in kind po, no? Seedlings, fertilizers. So ngayon po nasa mga 50 to 60 hectares na po kami. Pero because you did yung ano, so nagawa namin 2017, tamang-tama nung nag 3 years nga yung pag-operate namin, and kahit maliit lang po yung ano niya, but tama yung pag-observe mo sa mga reportorial requirements na nakasabit kami, bayad kami ng tax. So nakita ng ano ngayon ng USAID ulit na, uy, pwede pala kayong implementing agency. So ngayon po yung cooperative namin, implementing agency na po kami ng USAID. So nag-i-implement kami ngayon nito ng Mindanao Bamboo Value Chain Development Project. Nakapagtanim po kami ng 1,100 hectares of giant bamboo in 14 different indigenous cultural communities in Mindanao. So lahat po yun. So yung grant ng USAID passes through Buktamaco cooperative namin because of our absorptive capacity at na-implement siya on the ground. So, ganun din po, kaya ginawa natin sa IBP, when I became president po, yun yung naging isang flagship project namin. So, we had 4 pilot areas in Bataan, sa mga Aita brothers natin, in Visayas, doon kami sa Bacolod, sa Don Bosco, mga Bukidnon ata yung tribo nila. Dito sa Mindanao, doon kami sa Coronadal, sa General Santos City, ang Tiboli and Blaan tribes. So ngayon meron na silang sariling kooperatiba din. Tulong ng IBP yung ano. So nasa second stage sila. Ngayon na yung stage nila na nilalapit na namin sila sa bangko, nilalapit na namin sila sa mga potential partners. And hopefully kasi doon yung mga abogado ng IBP, mga active na mga officers, ay mas mayroong confidence din yung community and yung potential partner to engage in a balanced agreement wherein talagang mutually beneficial sa community and to the partners. And ultimately, kaya yun po yung sinabi ko doon sa ano po, ma'am, no? I think that's where we met yung sa PICAFI na yes. Sa Philippine Chamber of Opo. Yun po sabi natin, if 40% of our land area is CADP, most of that are idle lands. Walang nangyayaring economic activity kasi walang safe environment for industries to be created. But through yung cooperatives ng mga pag na-organize sila and merong assistance ng lawyers and ng government, pwede pong mangyari. Kaya yung pinag-usapan doon, meron tayong shortage doon. Lahat ng commodity ini-import natin. Kasi sabi, wala nang so saan ba gagawin? Ang dami nga pong lupa, ang daming nangailangan ng trabaho eh. So yung interfacing na yun is very important para effective. hindi lang sa katutubo,
Hindi lang sa iyong partner, but for national talaga Yes. Yes. nation building. Kasi Oo. idle lang yan kung ano eh. Bawa dito, yung 990 hectares namin, kung hindi namin ginawa yon, ay wala po, nakatiwangwang lang yan dyan. Walang Correct. produktong lumalabas. Mm-mm. At saka walang trabaho. So ngayon, yung tribo namin is an active contributor of national growth. Kasi we brought in 100 million pesos, $2 million yung natanggap namin at umiikot ngayon yung pera na yan. Ngayon, nag-ano na kami, nagpo-produce na kami ng kakao, ng banana, Oo. ng ano. So it dami na. became productive areas na siya. So ready po yung mga ganun. So anybody sana, yung kausap natin doon, kailangan natin ng marami pang mga mag-raise ng hogs, for example, kasi nag-i-import tayo daw ng karning baboy. Oo. Bakit hindi gawin ng maraming doon na gawan ng na environmentally sound din. Hindi, ang dami sanang symbiotic sana yun. May trabaho, may produkto yung at dapat yung lahat ng tao, kasi we are producing, then we do not need to import, and yun na yun, ripple effect niya. So kailangan talagang gawin na areas of production ang mga ancestral domains, para hindi lang para sa katutubong community, directly sila yung beneficiary, but in the larger scheme of things, it's still the general welfare yung pupunta niya. Correct. Ikabubuti. Correct. I agree. I fully agree with you. At natutuwa ako, Attorney Bert. Tatakbo ka ba? Joke lang. Sana lahat ng mga leader natin ganyan mag-isip. Alam mo yon, kasi napaka naging instrumento ka kasi to generate jobs. Binigyan mo ng kabuhayan, ng trabaho ang iyong mga nandiyan sa mga indigenous people diyan sa lugar mo. At napakaganda yung strategiya na ginawa mo. Kumbaga talagang inaral mo siya. Nagpunta ka sa land bank, nagtanong ka paano tapos parang paano nyo matutulungan yung mga tao, yung mga indigenous people kung ganyan yung mga requirement mo. Pero kumbaga gumawa ka ng paraan, ng daan para matulungan ka. Tapos naisip mo, kooperatiba, sige, magbubuo akong kooperatiba. Can you imagine kung paano yung creativity mo gumana? Kasi nasa puso mo yung yung totoong pagmamalasakit sa mga katutubo mo. Diba? Yung mga katutubo natin dyan sa Malaybalay Bukidnon. At totoo naman na dapat ganito rin ang pagtingin sa buong kapuluan. Sa buong Pilipinas, hindi ba, Attorney Bert? Kasi kung nagawa mo, can you imagine? Kung nagawa mo, bakit hindi magagawa sa ibang lugar? Right? Ang daming mga ang daming tawag dito, ang daming mga lupain pa na nakatiwangwang diyan. At ang nangyayari ay dahil sa kawalan ng kapital ng mga magsasaka natin, andyang ibenta, isanla, at yung mga lupain na ilang ektarya na pupunta lang sa pribadong sektor at kumbaga pinagsasamantalan at kino-commercialize, kino-convert nila yung mga agricultural lands natin. Sabi nga kung ang liderato ay hindi kayang pakainin ang kanyang mga mamamayan, paano mo tatawagin na isa kang bansa? Kung ang nasa isip mo lagi ay mag-angkat na mag-angkat. 'Di ba? Paano kung nagkaroon ng gulo sa ibang bansa, paano mo pakakainin ang milyong Pilipino? 'Di ba? Ang ginagawa mo, Attorney Bert, hindi lang basta kabuhayan. 'Di ba? Binubuhay mo literal ang mga tao dahil meron kang naipoproduce na produkto at nagiging dahilan ka ng pag-angat ng growth ng ating bansa, 'di ba? Yung contribution ng indigenous people sa iyong lugar. Anyway, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, Attorney Bert, ay ibigay muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside.
Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin at syempre ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong nga nakakasama sa loob ng 1 oras. At nako, napakabilis po ng oras, no? Pero sa huling bahagi po ng ating palatuntunan ay nais kong tanungin lang si Attorney Bert Estrada, no? Bilang abogado, Attorney Bert, kailan mo masasabing ang batas ay immoral? Mayroon po bang ganitong uri ng batas at kung meron, ano ang pwede gawin ng IBP? Attorney. Wala po kayong audio, nawala. Nawala audio ni Attorney. Okay. Go ahead. Can you hear me now? Okay po, loud and clear. Ang standard po ng ating pagtingin sa batas, whether it is valid or not, ay whether it is constitutional po. Ito ba ay sang-ayon sa ating saligang batas? Ang standard of morality kasi ano siya, medyo relative kasi siya, no? Alam nating may universal naman dapat na ano, but when you say morality, it depends ng how a community sees a certain conduct as whether moral or immoral. So lahat po yun dapat kasi nga collective will nga ng Pilipino yung konstitusyon natin. So yung how we see things ay nakalagay siya doon sa konstitusyon. If may batas na ginawa and it violates ang ating konstitusyon, then meaning to say it violates the will of the people or how we have agreed to conduct ourselves and morally and yun yung ano niya, no? So pagka ganun po, pag may batas na napapasa ng ating lehislatura at tingin natin ay ito ay posibleng may violation sa ating konstitusyon, tulad na po yung in-explain ko kanina yung sa anti-terror law, ay nagpa-file po ng case din ang Integrated Bar of the Philippines as part of its public interest lawyering. Mas lalo po pagka merong dumudulog na yung affected person po talaga ng batas na yan para may actual na controversy nangyari na about that law. So marami po meron tayong mga volunteer lawyers po, and I might add, lahat po ng officers ng IBP po, we are all volunteers po, no? Wala pong sahod dyan ang trabaho. So it's really a labor of love nga po ang tawag sa amin dyan sa IBP na ano. So marami tayong mga magagaling na mga volunteers na nagbibigay din ng kanilang talent, ng kanilang panahon, not only for individual na mga cases ng individual persons, yung mga indigent natin, but on instances din po when it involves ganyan po, legality, the constitutionality of laws. Okay. Thank you, Attorney Berta. Pero ano-ano po ba if there is any challenges na hinarap ang IBP nung kayo po ang namumuno? Attorney Bert.
ay isang ano talaga na challenge yung pandemic, no? And I assume kasi in 2021 in June. So pero naging ano na rin kasi di pa masyadong yung mobility, yung movement, medyo ano pa siya nung June 2021. But we took the opportunity na kasi wala masyadong biyahe, wala masyadong mga activities pwedeng gawin sa labas. So it was an opportunity for us to revisit yung mga internal rules namin. Kaya nabuo namin maraming mga na-institutionalize namin, maraming mga rules for good governance sa aming organization, naging mas transparent, mas nangyari din yung digital transformation ng aming organization. Yun nga po yung services na required ng lawyers sa aming organization, yung ID nila, certificates, ganyan. Lahat po yan ay all digital na ngayon. Nagawa na po namin digital na through the app. Pag may kailangan silang kunin, doon lang sila, doon lang payment, na-deliver na sa kanila. So kasi our view is that for us to be able to assist ang mga lawyers ng buong Pilipinas na maganap nila ang kanilang tungkulin sa sa public, ay dapat yung organization namin ay also enables them, no, promotes them. So nagawa din kami ng for the first time a national health insurance program. So yung mga volunteers namin, mga officers, meron na silang health insurance. We have created din a pro bono portal po na-launch po ng mga latter part na and dinidevelop pa until now na where every Filipino can access free legal service as long as qualified po kayo. It's mainly for our indigent brothers and sisters di maka-afford mag-pay ng private lawyer. Through the internet po, soon, magsa-search po sila IBP, pro bono, and then yung system po ginawa po together with the help of the American Bar Association and the USAID. Ano na siya, digital na rin. Yung lahat ng lawyers ngayon, they will have access na kung gusto nilang mag-provide ng free legal service, mag-opt-in lang sila sa app namin na sige, kaya kong magbigay ng free legal advice sa ganitong mga kaso. So lahat po yan, naka-ano na yan siya, naka-database. Yung public natin, when they will use the internet, hanap sila ng lawyer. Ganito yung problem ko. Criminal law kasi specialization. Yung system namin link up siya doon sa available din na service. So hopefully before the year ends at alam kong ginagawa ng ating bagong mga officers sa IBP ngayon na mas mapabuti pa yung mga systems namin. We really hope na by this year or early next year, available na po siya sa public. Ano po? Nako, ang galing-galing nyo, Attorney Bert. Parang napakalaman ng ano mo, no? Yung creativity mo, grabe talaga. Saludo ako sa'yo. Anyway, last na tanong na po to. Kung may nais po kayong sabihin sa kapwa nyo abogado, ano po ito? Gayun din sa ating mga opisyal ng gobyerno at mambabatas. Nasa inyo po ang huling pagkakataon, Attorney Bert. Ako po, every time po na ini-invite po ako magsalita, lalo sa mga bagong abogado at still applicable sa mga veteran abogado na sa buhay po, lahat naman tayo may ambisyon na maging mabuti o mapabuti yung ating sitwasyon. Pero sabi nga po sa Biblia na hindi naman po masama ang may ambisyon. Ang masama po is pag there is selfish ambition. Pag ang ambisyon po natin ay kasama yung iba, ang mapabuti ang buhay natin at ng ibang tao, ayun daw po ay ayun po ang magdadala sa atin doon sa kingdom ni Jesus Christ. Kaya gamitin po natin ang ating mga talento, mag-ambisyon tayo na maging mabuti yung pamilya natin, pero isama po natin ang ating mga
kababayan na mapabuti din po sila through our efforts po. Nako. Maraming salamat. Thank you, Attorney Bert. Pagsaludo sa'yo. Bilib ako sa iyong takbo ng pag-iisip at laman ng puso, Attorney Bert. At bukas ang palatuntunan ito, Attorney Bert, kung may nais kang ibalita sa ating mga kababayan o nais kang ibahagi na impormasyon na dapat malaman ng ating mga kababayan, Attorney Bert. At karangalan po talaga ng palatuntunan ito na bahagi ka ngayon. Sana po hindi ito ang una at huli na makakapanayam kita, Attorney Bert. Huwag ka magsasawa sa akin. Dahil napakaraming tinanong sa'yo. Thank you so much. Maraming salamat din po sa opportunity. Okay, inyo pong napakinggan at napanood si Attorney Bert Estrada. Nako, napakabilis na po ang oras at talagang lagpas na tayo. Pero katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan ng hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ang inyong kasama na sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, kay Ver Archivido at gayon din sa ating mahusay na panauhin po na walang iba kundi si Attorney Bert Estrada, kami po ay nagpapasalamat at magpapaalam po sa inyo na sinamahan niyo po kami dito pa rin sa aming palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you po, ma'am. Thank you, Attorney Bert. Thank you so much. Salamat po. Bye-bye. God bless.